Global Harvest Church, wherever you are, kayo man ay nasa online or kasama namin dito sa church, you're all welcome sa Radiance family. And ako nga po pala si Pastor Jays, ang isa po sa pastor sa church na ito. And welcome sa ating hapon na service. Kung saan man po kayo galing, you're all welcome. And alam niyo po, every month, meron tayong series na ginagawa sa church. And I hope na masundan nyo rin po yung series na ito kasi we know na makakatulong to sa buhay ng bawat isa sa inyo. And alam niyo po, yung series natin for this month of June is all about stronger than you think. Can you say it with me? Stronger than you think. Parang di kayo convinced. Come on, yung convinced ka, stronger than you think. Amen. Now, ang bawat isa pong Kristiyano ay stronger kesa sa mga iniisip natin na kung saan parang feeling natin madali kang magapi ng mga bagay. Pero dahil po ang buhay natin, once we accepted Christ in our life, alam niyo po, we are now stronger than we think. And any kind of problem, any kind of temptation, hindi yan makakapagtagumpay sa buhay natin kasi we are stronger than we think. And pwedeng umattend ka ngayong hapon na ito, thinking na, ano kayang message ni Lord for me? Let me tell you mga kapatid, you are stronger than you think. At alam niyo po, ang bawat isa sa atin, medyo confused lang pagdating sa mga problema sa buhay at saka sa mga kinakaharap nating mga temptations. Kung kaya, gusto ko pong i-preach sa inyo ang title na ito ng ating sermon for this afternoon is Face It or Flee from It. May mga bagay talagang kailangan nating harapin at may mga bagay na kailangan din naman nating iwasan or takbuhan sa ating mga buhay. Now, next slide please. Tandaan niyo po that you can't conquer what you keep avoiding. You won't overcome what you keep entertaining. Kailangan kahit sa mga battles natin, we need to choose the right battles kasi hindi lahat ng battles para sa atin. And alam niyo po, ang gusto ng kaaway na dyablo na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin ay tayo po ay maguluhan. The enemy's strategy, mga kapatid, is confusion. Kasi alam niyang talunan siya, so ang gagawin niya, para matalo niya tayo, hindi niya tayo kailangang banggain head-on, kasi kasama natin si Lord eh. Amen? Sino na iniwala doon? But you know what? The enemy's strategy is confusion. Ang gagawin niya, he will make you think differently. Kung ano yung mga bagay na dapat mong harapin, gugustuhin niya na tatakbuhan mo yun. At yung mga bagay na kailangang takbuhan mo, gusto niyang harapin mo yun. Number 1, face what you've been avoiding. Ito po yung gusto kong mensahe na iwan sa inyo. Point number 1, face what you've been avoiding. Face the problem with faith, not fear. Perhaps meron po tayo ngayong mga iniiwasang mga bagay sa ating buhay na hindi naman maresolba dahil patuloy lang nating tinatakbuhan. Ayaw nating i-confront kasi iniisip natin baka wala namang mangyari. Pero the thing is, may mga bagay sa buhay na dapat mo talagang i-confront at may mga bagay na dapat mong takbuhan o iwanan. At alam niyo po, ito ang isa sa mga truth in our life that the scariest thing is not the devil. Alam niyo po, nauso ngayon kahit sa TikTok, Facebook, nakikita ko sa feeds ko, yung Final Destination. Sino nakapanood na nun? Yung iba sa atin, siguro, kinakabahan pag mga horror films, horror movies, dahil natatakot sila dun sa mga character or kaya malademonyong muka, no? But the thing is, ang kaaway na dyablo, alam niyo po ba na ang kaaway na dyablo ay talunan na? Amen?
nung si Jesus po ay napako sa cross at namatay para sa ating mga kasalanan, once and for all, nabayaran ang ating mga pagkakasala. Kung kaya, talunan talaga si Satan, wala na siyang magagawa, hindi niya tayo kayang agawin sa kamay ng Diyos. But what he wants you to think is different. Na parang hindi ka hawak sa kamay ng Diyos at hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo. Kaya tuloy, sa mga bagay na dapat nating harapin, ayaw nating harapin. And gusto kong i-share sa inyo, next slide please, 6 things that Christians should face. 6 na bagay na kung saan kailangang harapin ng bawat Kristiyano. Una po ay responsibility. Responsibilidad mo. Si Paul sa Galatians chapter 6 verse 5 ay nagsabi po na ang bawat isang mga Christians ay kailangang buhatin ang kanilang mga load or burden sa buhay. Ang bawat isa sa atin, meron tayong responsibilidad. Inatasan ka ng trabaho, binigyan ka ng posisyon, merong mga pinagkatiwala sa iyong tao, may pinagkatiwala sa iyong mga bagay, kailangan pangalagaan mo. Pwedeng meron kang pamilya, kailangan responsibilidad mo yan. Isa kang tatay, isa kang nanay, responsibilidad mo ang iyong pamilya. Kung isa kang estudyante, responsibilidad mo na gawin mo ang dapat gawin ng isang estudyante. Amen? Kung kaya, ang bawat isa sa atin, ngayon, ang gusto ni Satan, takbuhan ang responsibility. Halimbawa, kahit yung mga utang na dapat bayaran, bayarin na dapat bayaran, ang nangyayari, maraming mga tao tumatakbo sa mga responsibilidad nila. Kung kaya, takbo lang sila ng takbo, hindi naman nawawala ang mga problema. Actually nga, pag tumatakbo pa tayo, padagdag pa ng padagdag ang problema. Kasi most of the time, the problems that are coming in our life, hindi natin hinaharap, tinatakbuhan lang natin. At yung mga bagay na dapat takbuhan, hindi natin tinatakbuhan. Next slide. Some of us then are avoiding accountability. Sinasabi mong gusto mong lumago kay Lord, gusto mong lumago sa spiritual life mo, pero probably ayaw mo namang magpa-correct. Ang prayer mo, Lord, nawa po, ako ay lumago sa aking spiritual life. Pero ayaw mo namang magpa-correct ng iyong buhay. Meron tayong responsibilidad, whether it's in our family, in our relationship, our ministry, merong weight na tayong dinadala every day. But ang tanong, are we willing to pay the price sa mga bagay na yon? Kaya marami pong mga tao, ayaw nila ng responsibility. Ang gusto na lang nila ay meron lang silang mga bagay na kung saan magagawa lang nila. May ability lang silang mako-contribute, pero yung responsibility nila, ayaw nila nun. Kung kaya, hindi nag-grow ang maraming mga tao. At imbis na sila ay mag-mature, ano nangyayari? Hindi sila lumalago sa kanilang personal na buhay. The next thing that Christians should face is, we must face the truth. Ika nga ng GMA, di ba? Katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Alam niyo po, ang katotohanan ay magpapalaya talaga sa bawat isa sa atin. But sometimes, ayaw natin pakinggan kung ano ang totoo. Sometimes, alam niyo, ang katotohanan, hindi yan lagi maganda pakinggan. Ang katotohanan, sometimes, ang hirap pakinggan, ayaw natin pakinggan. And often than not, ang tenga natin, gusto nating pakinggan kung ano yung kasinungalingan, kung ano yung mga sabi-sabi ng mga tao, gawa-gawa na kwento, bukas ang tenga natin doon, pero yung katotohanan naman, sara naman ang tenga natin doon sa mga bagay na yon. But actually,
One way to grow, mga kapatid, is to face the truth. Not unless na maranasan mo na kung saan tatanggapin mo talaga kung ano yung katotohanan, this is my reality, at hindi ka nabubuhay sa isang fantasy, magmamature ka at mareresolve mo kung ano yung dapat ma-resolve sa problema mo. Kaya, most of us, nakakapakinig ng mga bagay na kung saan pwedeng kwento lang, gawa lang ng mga tao, sometimes lies na parang nagiging katotohanan na. Pero ayaw natin isik kung ano ba yung truth. And as Christians, kung alam natin that Jesus is the way, the truth, and the life, we must seek the ultimate truth. We must always seek Jesus. And alamin din natin, ano ba yung katotohanan ng sitwasyon ko? Meron akong problema ngayon, but what is the truth of my situation? Pwedeng masakit para sa akin, ang hirap na pagdaanan ito, pero ano bang katotohanan sa likod ng mga problemang ito? And there is a truth na sometimes the Lord uses those things para sa ganon, mag-mature tayo, mamold tayo to what God wants us to be. Amen? Next is face your fears. Sino sa inyo may mga takot kayo na takot kayo sa mga insekto, yan, no? O kaya takot kayo sa mga bagay na mangyayari in the future. Meron ba ditong ganon? Alam niyo po, lahat sa atin dito, merong takot sa buhay. Natatakot tayo na mawalan tayo ng mahal sa buhay. Natatakot tayo kung ano ba yung magiging future natin. Natatakot tayong i-confront actually yung mga bagay na kung saan dapat nating i-confront sa buhay natin. Namali po, meron letter Y doon, Deuteronomy yan, chapter 31, verse 6. Lagi po in the Bible, nababanggit ni Lord sa kanyang bayan, be strong and be courageous. Sabihin nga natin yon, be strong and be courageous. Kasi sa mga fears natin, alam nyo ba na 98% naman talaga ng mga pumapasok sa isipan nating fears, hindi naman talaga nangyayari in reality. And minsan nag-overthink ka. Kahit sa mga bagay-bagay. Nilagnat ka lang nung isang araw, sinearch mo sa Google, may cancer na daw. Di ba? Sometimes minsan OA na yung nakikita natin eh. And tuloy, ang ginagawa natin, ayaw natin i-fix yung mga bagay na dapat nating harapin, hindi nare-resolba. Sometimes may mga tao pong ayaw magpa-check ng lipid profile nila, ayaw magpa-check sa medical, kasi natatakot, baka mamaya may makitang hindi maganda, mag-alala ang buong pamilya. But the thing is, hindi lang nare-realize ng marami, we must face our fears para sa ganon marisolba kung ano man at maagapan yung mga bagay na hindi gagrabe. Amen? And sa atin din, sa mga relationship natin, sometimes ayaw na ulit nating pumasok ulit sa relationship dahil many times nasasaktan tayo. And sometimes, meron na tayong doubt sa mga tao, nag-iiba na yung perspective natin, nag-shift na yung pag-iisip natin. Kasi all along, probably, marami tayong fears. Ang hirap na kasi magtiwala ulit, pastor. Pero alam niyo po, next slide, you won't heal if you keep hiding your wounds. Hindi ka gagaling kung patuloy mong itatago kung ano yung bagay na nasasaktan ka doon. In a family or in a friendship, sino sa inyo yung parang sometimes talagang napuno ka na. Kaya nasabi mo, napupuno na ako sa inyo, ha? Nakapagbanggit ka ng ganon. Kasi bakit? All along, tinatago mo lang lahat ng mga bagay na yon, ayaw mong magpagaling, ayaw mong sabihin, kasi natatakot ka, baka mamaya
kapag binanggit mo yung truth, ikaw naman, ibalik sa'yo yung bagay na yon na sinabi mo. Alam niyo po, nung ako ay around 12 years old ata yun, no? Sa province, sa Batangas, mga ilang taon na nakakalipas, alam naman natin, pag sa province, di ba, yung mga daanan hindi pa talaga gawa, unlike ngayon, sa panahon ngayon. Ano? Sabi ng pinsang ko, sige, Jace, tuturuan kita mag-bike. Ako naman, sige. Bike kaming ganyan. Hawak niya ako sa likod, dun sa upuan. Pababa. Sabi niya, tamang-tama, pababa. Bigla niya akong tinulak na ganun. Tapos, syempre, as usual, kahit sino namang unang nagbabike, ano nangyari? Nasusugatan. Nasugatan ako nun, dito, no? But, alam niyo ba, after nung sugat na yon, dahil hinarap ko yung fear na yon, the next day, marunong na ako magbike. Hindi dahil sa immune ka na, hindi yun eh. Yung fear na naranasan ko, na-overcome ko siya. Kahit nasugatan ako, amen, natuto ako. And sometimes yung fear natin, kailangan nating harapin para sa ganun, ma-overcome natin at pag na-overcome natin, matuto tayo, maging mahusay na tayo sa bagay na yon. Hindi ka na madadaya ulit, hindi ka na madudulas ulit. Amen? Face your fears. Sabi mo sa katabi mo, face your fears. Next slide. Next thing na kailangang harapin ng mga Kristiyano is face the conflict. Face the conflict. Pag sinabi pong conflict, tumutukoy ito sa mga bagay na kung saan nagkikiskisan o kaya nag-aaway sila. Meron kayong hindi pagkakaintindihan. And alam niyo po, sa Matthew chapter 18 na ito, na verse, kukwento ko na lang sa inyo, no? Si Jesus po ay nagtuturo sa mga tao na kung saan kung ang kapatid mo nagkasala sa iyo, talagang sabihin mo sa kanya kung ano yung mali nila. Kung mali talaga sila, be constructive about it. Hindi destructive. Hindi basta pinoint out mo lang yung di maganda kasi galit ka sa kanya. Kung hindi, constructive in a sense na mabibuild mo yung tao na yon. It may hurt dahil yun yung truth, pero sometimes it should be that way. Kasi yung hurts din, dun din tayo natututo. Dun din tayo lumalago, dun tayo nagmamature. Sa conflict, alam nyo, oo nga, hindi maganda, nagkikiskisan, pero it can create a miracle. Ano yun? Fire. Fire can be destructive, and fire also can help a person see in the dark. Dahil sa conflict, pwedeng makakita siya sa dilim, or pwede naman makasunog sa buhay ng isang tao. But the thing is, ito yung bagay na hindi natin may iwasan sa buhay natin. Lalo na yung conflicting ideas, conflicting perspectives. Pero kailangan lang natin ilagay sa ayos. Ang conflict, kung meron tayong conflict even in the family or in our relationship, huwag niyo na isama yung ibang tao sa conflict nyo. Bakit? Kasi kayo lang yun eh. Ang conflict, nire-resolve na kayo lang, nung tao na yon na pwedeng hindi kayo nagkaintindihan. Kaya nga sa Matthew chapter 18 verse 15, ang sabi, just between the two of you, yun lang, dun nyo ayusin ang mga bagay na yon. Kasi pag nagsama kayo ng iba, pwedeng may bias na yung isang tao na yun na sinama nyo,
dun sa isa sa inyo. And pwedeng yung isa rin, dahil relate siya dun sa isa, pwedeng parehas pala silang bunso, merong bias na at hindi na nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Conflict is something that we must face sa ating buhay. Katulad niyan, kahit din yung mga tungkol sa pagpapatawad. Some of us, next slide, have been avoiding forgiveness. Nakahawak ka pa din sa bitterness hanggang ngayon. Pero alam nyo, if we would just face that conflict, pwedeng marisolve. Pero kung hahayaan mo lang yon, magtatagal ang panahon, and yung conflict, yung unang galit, mag-evolve into hatred. Pag pinabayaan, wala nang pansinan, at pwedeng gagawa na ng hindi maganda ang isa't isa. Avoiding conflict, mga kapatid, doesn't resolve it. Next slide, please. Maturity means confronting issues with love and wisdom. Hindi mo ma-resolve ang conflict sa pag-iwas mo dyan o pagtakas mo. Lagi kailangan i-confront mo. Kasi kung gagawin nyo, pag-uusapan nyo lang ng mga friends mo, yung nangyaring alitan nyo ng isang tao, walang mangyayari. Pero maturity means confronting issues with love. And, tingnan nyo sabi, wisdom. Kailangan merong karunungan. Alam nyo po, kahit sa merong mga mag-asawa dito na kasama natin, pwede po na magkaroon kayo ng conflict ng mister nyo or misis ninyo. Pero kapag hindi nyo nire-resolve yung conflict na yon, at minsan dinadamay nyo pa yung anak nyo, gumagrabe ang problema. Kaya naman, mga Mars, di ba, alam nyo na yung mga latest ngayon. Mga issues ngayon sa social media. Pero, alam nyo, kung meron lang talagang mga tao na kung saan they would just want to resolve that conflict at hindi na palakihin, I believe things will be better sa maraming mga families. Kung sasabihin lang natin yung mga faults and mistakes ng personal din natin sa isa't isa, mga bagay for improvement, I'm sure, hindi naman natin sinasabi ang isang bagay na mali or pino-point out yon dahil sa gusto natin silang mapahiya. Kung hindi dahil mahal natin sila. I've used this illustration before. Kung ang kapatid mo, hindi maganda yung damit, ang respect, hindi makikita sa, ay, sige, suot mo lang yan kasi gusto mo yan. Ikaw na bahala sa buhay mo. Paglabas niya ng bahay, pagtatawanan siya ng mga tao. Pero dahil mahal mo siya, ano sasabihin mo? Ate, kuya, meron ka bang ibang damit na mas maganda? Baka kasi pagtawanan ka ng mga tao sa labas. Opinion ko lang naman to. Kung di siya makinig sa'yo, okay. Kung makinig siya, praise God. Nakuha natin? Kaya tinanong sabi, maturity means confronting issues with love. Pero hindi lang love. Ano sabi? Wisdom. Kailangan maayos din ang ating pananalita, approach. Amen? Para hindi lalong gumrabe ang isang bagay. Next slide. You can't fix your marriage then if you keep avoiding hard conversations. Sa mga mag-asawa nandito or merong relationship, you can't fix your marriage kung patuloy niyong iiwasan ng isa't isa. E baka kung nararanasan niyo minsan, kahit din sa family, pag may alitan yung magulang din sa anak, ano nangyayari? Yung iba kasi lumalabas ng bahay. Di ba? Yung iba lumalabas ng bahay, ayoko nga doon, kausapin yun. Tapos ano mangyayari?
pwedeng yung isang tao na yun na lumabas, mapapariwara ang buhay. O kaya hindi magiging maganda ang experiences nila. Hindi mare-resolve ang bagay na to kung hindi mo aharapin. Kapag nilayasan mo ang conflict, pwedeng makaranas ka naman ng mas matindi pang problema. Kaya sabihin mo sa katabi mo, face the conflict. Number 5, face your calling. Acts chapter 20 verse 24. Sabi dito ni Paul, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus have given me. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pagtawag ang Diyos. May kanya-kanya talaga tayong personal calling kay Lord. Hindi lahat po tinawag na magpastor. No? Pwedeng tinawag ka rin naman maging doktor para gumamot ng ibang mga tao. Tinawag ka maging engineer para gumawa rin ng bahay ng iba't ibang mga tao. Pero the end of it, meron ka pa rin relationship kay Lord. Iba nga lang yung pagkakatawag mo. Ano ibig sabihin ng pagkakatawag? Yung talagang sinasabi ni Lord na dapat mong gawin sa buhay mo. Hindi pwedeng lahat ho tayo dito, musician. Amen? Dahil wala nang papalakpak, wala nang lahat may dala tayong gitara, may dalang drums. Ang ingay din kung lahat nagda-drums, di ba? At hindi rin pwede lahat preacher sa church. Hindi rin pwede lahat usher. Hindi pwede lahat media. Meron tayong kanya-kanyang calling. Sabihin mo ngayon, calling. Pwede rin ang calling mo, you're just a housewife. Pero, it's a good calling. Bakit? You will raise up your family na God-fearing. Amen? Na ang ibang mga tao na nagwo-work, hindi naman nila nagagawa yon. But that is your calling. Ikaw naman na nagwo-work, ang calling mo is to provide for your family. Amen? So, iba-iba tayo ng calling. But the thing is, sometimes most of us, ayaw natin ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Alam niyo po, hindi rin lahat gustong mag-preach ng gospel. Pwedeng yun yung pagkatawag sa iyo ni Lord, mag-preach ka ng gospel. Ang pagkakatawag sa iyo ni Lord, magamit ka niya sa isang city, sa isang community, sa isang family. But most of us probably, katulad ni Jonah, na kung saan lumalayo sa calling ni Lord sa buhay niya. Next slide. Si Jonah po in the Bible ay isang tao na kung saan sinabihan ni Lord, mag-preach ka sa Nineveh para kumilala ang mga masasamang tao doon sa akin. At alam niya po, ang sabi ni Jonah, hindi Lord, hindi ko yan gusto, ayaw ko ng calling mo, pupunta ako sa Tarshish. Ang Tarshish po, mga kapatid, ay modern day Spain. No? Yung sumakop sa Pilipinas for 333 years. So, on his way, next slide, sumakay na siya sa barko, pero alam niyo ba, grabe yung bagyo, grabe yung lakas ng alon, kulog, kidlat, hangin, ulan, lahat na. At parang lulubog na yung barkong sinasakyan niya. At alam niyo po, may pamahiin nung unang panahon na yon, kapanahonan ni Jonah, kapag nararanasan nyo ng mga tao, isa doon, sa barko, merong kasalanan kung bakit nila nararanasan yung bagyo na yon. Kaya ang ginagawa nila, next slide, magdodrolat sila. Lahat ng pangalan, susulat sa bato o sa papel. Tapos, bubunutin kung sino ba doon yung itatapon sa barko para pumayapa ang dagat at mabuhay sila. So, kaugalian yan, noong unang panahon na yon, at alam nyo, ginawa yan. Ilang beses, nabunot pangalan, Jonah. Ikaw yun, ikaw pala may kasalanan, sabi nila. Kaya, next slide, ginawa nila, tinapon nila si Jonah sa dagat, tapos, next slide, kinain ng malaking isda.
Parang megalodon, ano? Kinain si Jonah. Take note, parang papuntang Nineveh doon, pumunta siya ng Tarshish. Pero, kinuha siya ni Lord even in a thing na kung saan hindi maganda, yun nangyari nga sa kanya, dadalhin at dadalhin ka pa rin ni Lord sa calling niya sa iyo. Patuloy kang palayo ng palayo, pero kung yun yung pagkakatawag ni Lord sa buhay mo, dadalhin at dadalhin ka ni Lord doon. Tara niyo, may mga iba sa atin dito, kung ano yung course mo ng college, hindi naman yun yung naging trabaho mo pagkatapos. Di ba? Nagpunta ka ng ibang bansa, ba't hindi ka nagiging successful doon? Bumalik ka ng Pilipinas, dito ka naging okay. Sometimes, iba-iba tayo talaga ng calling. Pero dadalhin at dadalhin ka ni Lord sa calling mo. And sometimes, kung ayaw natin sumunod sa calling ni Lord sa buhay natin, He will bring a whale. At alam nyo nangyari next slide. After 3 days, niluwa ng balyena si Jonah. Nasa na siya? Nasa Nineveh. Sabi mo sa katabi mo, face your calling. Kung ayaw mong makain ng balyena. Face your calling. Next slide. Some of us are avoiding the call God placed on our life because you don't feel worthy. Di naman ako karapat-dapat dyan, Pastor. Parang may iba pang karapat-dapat. Parang di ako karapat-dapat mag-leader, Pastor. Ang dami pang kailangang ayusin sa buhay ko. Wala naman talaga sa atin dito makakapagsabi na ready ka na for it or sa isang bagay. Lahat naman natututunan, amen? Lahat naman napapag-aralan, amen? Pero ang gusto lang ni Lord talaga, yung sumusunod sa Kanya. Next slide. Last but not the least, 6 things na ito that Christians should face is face suffering and trials. James chapter 1 verse 2 to 4. Sinabihan ni James ang mga Christian, ang early church nung panahon na yon, na kung saan consider daw na maging masaya talaga sila kung nararanasan nila ang iba't ibang trials sa kanilang buhay. Bakit? Next slide. Kasi trials pala and problems sa buhay natin refines our faith. Refines our faith. Hindi mo dapat takbuhan ang problema at pagsubok sa buhay mo. Kasi dito ka lalago. Dito ka lalago. Kung namomroblema ka sa pera, namomroblema ka sa anak mo o sa iba pang mga bagay sa buhay mo, hindi mo dapat takbuhan yun. Kailangan harapin mo. Kasi dito ka lalago. Next slide. God can't bless the version of you that's running from reality. Hindi pwede. Kasi tinatakbuhan mo yung mga bagay na hindi naman dapat takbuhin. Harapin mo yung mga bagay na dapat harapin. Amen? Next slide. Bakit? Kasi avoidance on these things never brings peace. Magugulat ka eh. Bakit ganun? Wala pa rin kapayapaan ang buhay mo. Wala pa rin kapayapaan ang buhay mo hanggang ngayon. Kasi patuloy kang tumatakbo sa mga bagay na dapat na harapin mo talaga. Nade-delay lang yung breakthrough sa buhay mo. Paglalo kang tumatakbo sa 6 na bagay na to. Gusto mo bang maranasan yung blessing ni Lord sa buhay mo? Harapin mo ang 6 na bagay na yon. Balikan nga natin yung 6 na yon. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Face responsibility. Next, face the truth. Face your fears. Face the conflict. Face your calling. And face suffering and trials. At next dito, next slide,
Next slide. I flee what you've been flirting with. Kailangan umalis ka dun sa bagay na dapat hindi mo naman talaga nilalapitan. Don't fight what God told you to flee. Ano yung bagay na yon na patuloy mong nilalabanan, hinaharap pa rin sa buhay mo, pero sabi ni Lord, hindi mo kailangan labanan yan. Kasi kahit anong gawin mong laban, iba ang dapat mong gawin. Kailangan kang umalis. Lumayo. Kailangan yan yung takbuhan mo. Next. 6 things Christians should avoid or flee. Number 1, pakita natin. Come on, pakita natin. Flee from sexual immorality. Anong meron sa sexual immorality? Bakit sinabi rin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 na flee from sexual immorality? Dahil po wala naman talagang isang spiritual na tao na hindi na kayang ma-fall into temptation. Kahit basahin mo ang Bible cover to cover, pwede pa rin ang isang tao ma-fall into sexual immorality. Napakita ka agad yung pangalawa, no? Yung ano pa lang, yung isa. Kaya tignan niyo po si Joseph sa Bible. Si Joseph, of course, siya yung naging ginamit ni Lord nung time na kung saan nagkaroon ng famine sa buong Egypt. At alam niyo po, naging second in command siya sa buong Egypt. Pero si Joseph, bago niya naranasan yon, actually nakulong siya. At ang dahilan ng pagkakakulong niya, nung siya po ay ginawa ng overseer ng boss niya na si Potiphar sa lahat ng ari-arian. Eto na po, napansin siya nung asawa ni Potiphar. At nagustuhan siya. At every time, next slide, tumatakas si Joseph dito sa babae na to. Tingnan niyo po ang sabi ng Genesis chapter 39, verses 7, 8, and 12. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Pero tingnan niyo sabi, verse 8, but he refused. Paulit-ulit yan. And then, tingnan niyo po, sabi, verse 12, she caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." Tingnan niyo ginawa ni Joseph? But he left his cloak in her hand and ran out of the house. May mga bagay na kailangan mong layuan. Kailangan mong takbuhan. Kaya tuloy nagkakaroon ng third party in relationships, nagkakaroon ng broken families, dahil may mga bagay na ang mga tao hindi nilalayuan, kundi patuloy pa rin nilang ine-entertain. Next slide. Joseph ran away because some things aren't meant to be negotiated with. Baka pwede naman natin ito mapag-usapan. Pag ganon, pwede naglalaro ka sa temptation. May mga bagay na kailangan talagang takbuhan, hindi mo haharapin. Amen? Amen? May kausap ba ako ngayong hapon na to? Kaya, halimbawa, may nag-DM sa'yo. Anong gagawin mo? Merong ibang ka-relationship yun. I-chat-chat mo ba? Nakita mo, meron palang family yun. Nag-chat sa'yo. I-message mo ba? Maraming pera pala yun, pero meron siyang responsibility na dapat gawin. Chat-chat mo ba? Re-replyan mo ba? Meron ka ng asawa at anak? Papansinin mo pa ba? Kaya next slide. Don't flirt with the DM. You flee. Amen? Next slide. Ano yung next natin? Na second thing that Christians should avoid or flee? Flee from the love of money. Hindi po sinabi ng Bible na flee from money. Or wag na kayo mag-isip tungkol sa pera. Hindi. Ang sabi diyan ay
love of money. Okay naman ang pera. Nakakatulong sa isang tao. Pero ang ayaw ni Lord is what? The love of money. Because if you will love money more than the Lord, alam niyo po mangyayari, papasukin mo yung mga trabahong hindi mo naman dapat pasukin. Papasok ka ng trabaho na kung saan pwede mong sirain ang sarili mo, ang katawan mo. Papasok ka ng trabaho na kung saan i-risk mo na makulong ka para lang sa pera. Para lang sa pera, gagawa ka ng isang bagay na pwedeng hindi talaga maganda. At pwedeng makapag-taint ng buhay mo. And it will be the end of your life kung ito yung magiging focus ng buhay mo. Kaya flee from the love of money. Huwag kang masilaw sa pera. Ang pera, kahit ipunin mo yan, pwedeng mawala ang value. Magkaroon nga lang ng giyera sa isang bansa zero ang value ng pera. Next slide. Avoid bad company. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sino yung mga sinasamahan mo ngayon? Sino yung mga taong pwedeng bad influence sa buhay mo? Sinasabi mo pa, kuya or leader, ate, ako naman yung magi-influence sa kanila Nagyayaya kasi sa akin lumabas. Pero in the end, biglang di na makikita, 1 buwan, 2 buwan, pag kinumusta, eto kasama ko kasi mga kaibigan ko Tapos pag tinanong mo anong ginagawa, hindi naman pala maganda na. Next slide. Hindi ka lumalapit sa apoy para hindi ka masunog. Anong ginagawa natin? Lumalayo tayo. Amen? Kung ayaw mo na magkaroon ka ng ma-impluwensyahan ka ng masama, huwag kang lumapit o sumama. Amen? Ito yung mga bagay na kailangang tanggihan mo. Niyayaya ka, shut daw kayo sa labas. O kaya, isa lang naman, pagbigyan na dahil birthday. Happy birthday daw. Pero alam mo naman, more than that, pwedeng may mangyaring kasalanan. Anong gagawin mo? Sabihin mo ba, huwag kayong mag-alala, pastor, ate, kuya. Ano lang, once lang naman to ngayong taon Yung once na yon, pwede maging regret mo sa buong buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, avoid bad company. Next is, pakita natin, flee from idolatry. Can you say it out loud? 1, 2, 3, go. Pwede bang mas malakas naman? Yung merong energy. 1, 2, 3, go. Flee from idolatry. Ano yung idolatry na to na tinutukoy ng 1 Corinthians chapter 10 verse 14? Ano bang idolatry talaga to? Anything mga kapatid na nagre-replace kay Lord sa puso mo, yun ay idolatry. Kapag ang pinagkakatiwalaan mo na ay ang isang bagay at hindi si Lord, yun ay idolatry. Kaya anything in life can be an idol. Pwedeng yung career mo, pwedeng yung title mo, pwedeng yung status mo, pwede rin pera, pwede rin tao, at kahit anumang created thing in this world, pwedeng maging idol. And alam niyo po, next slide, you can pursue righteousness while you're flirting with sin. Because anything that replaces God in your heart, yun ay idolatry, and you should flee from it. Now, hindi ko alam kung ano yung idols natin sa buhay natin, but for sure, pag nagkaroon ng mahigpit na problema sa buhay mo, kanino ka ba talaga tatawag at magtitiwala? Kanino ka ba talaga kakapit at hindi bibitaw? Next slide. Avoid foolish arguments. May mga bagay na pag-uusap o kahit din debate
pag-aawayan, na kung saan wala namang kakahinatnan. Alam niyo po, naalala ko, may kwento sa akin yung mom ko before. Sabi niya, nung bata din daw sila, ang gulo daw, nag-aaway-away daw rin mga magkakapatid niya. Maririnig nila to. Alam niyo kung anong pinag-awayan nila? Tanungin niyo ako. Sa isang funeral daw, sabi, ano daw ba yung ginagawa ng empleyado doon? Hanap patay o hanap buhay? Pang matalinong joke. Hanap patay daw ba yon o hanap buhay? Tignan niyo, no? There are things na foolish ang arguments, na hindi naman dapat pag-awayan at wala namang mananalo. Kasi magkaiba lang na perspective. Next slide. Tignan niyo. Pakita natin. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga pagtatalo na wala namang nananalo. Next slide. Last but not the least, avoid every kind of evil. Anong every kind of evil? Anything na kung saan nagde-defy sa kung ano yung fruit ng isang taong Christian, na isang taong may Holy Spirit sa kanyang buhay, isang taong may Jesus Christ sa kanyang buhay. Because the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Anong opposite ng love? Hate? Opposite ng joy? Hindi naman sadness. Pero yung joy kasi more on contentment yung ibig sabihin. Sabihin, hindi ka kontento. More on greediness. Peace. Anong kabaliktaran? Pwedeng confused. Pwedeng talagang magulo ang buhay. Kind. Anong kaibahan? Hindi, good. Siyempre, pag good, bad. Diba? Ganun eh. Pero iba yung kindness. Pag sinabing kind, pwedeng aggressive, hindi ano. So makikita natin, any kind of evil, katulad nun, self-control. Ang isang taong may Diyos sa buhay niya. Ang kabaligtaran, wala kang control. Kasama din doon yung addiction. Kasama doon yung parang hindi mo makontrol yung isang bagay na nagagawa mo. Avoid those things. Kaya mong iwasan. Next slide. Pakita natin. You don't negotiate with addiction. You flee. Halimbawa, nafe-feel mo na na-addict ka na sa pag-computer games mo o kaya sa paglalaro mo, iwanan mo yung cellphone mo. Pwedeng mas nakaka-consume na yan ng oras mo kaysa sa mga dapat mong gawin. Tulad ng pag-aaral, pagbabasa ng Bible din, pagtulong sa family mo. Amen? Flee. Sabi mo sa katabi mo, flee. 2 Timothy chapter 2, verses 22, ang sabi, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteousness, living, faithfulness, love, and peace. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, meron tayong kapangyarihan para mamili. Next slide. You have the power to choose. Huwag mong labanan ang sinasabi ng Diyos na layuan mo. May mga bagay na dapat harapin natin, may mga bagay na dapat labanan. Yun yung labanan natin. Huwag natin takbuhan. At meron ding dapat layuan at hindi lalabanan, hindi haharapin. Amen? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out. Kaya mong iwasan yung temptation. Hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, di ko kaya. Ate, di ko kaya. Sorry.
Hindi, kaya mo yan. Kaya nga ang theme natin for this June is what? Stronger than you think. Next slide. Kasi God is with you, in you, and for you. Kaya mong layuan ang bagay na dapat layuan. Kaya mong itigil ang dapat itigil. Kaya mo ring labanan ang dapat labanan. Kaya mong harapin ang dapat harapin because God is with you. You're stronger than you think. Sabihin mo sa katabi mo, you're stronger than you think. Come on, sa kabila, sabihin mo, you're stronger than you think. Kaya anong gagawin natin? Paano ko po mapagtatagumpayan ang buhay na to? Ang mga nangyayari na to sa buhay ko, Pastor. James chapter 4, verse 7, anong sabi? Submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ibig sabihin, anumang pressure na nararanasan natin sa buhay natin, anumang attacks of the enemy yan, next slide, anuman din trials, problems, the power of the Holy Spirit in you is greater than the pressure around you. Again, the power of the Holy Spirit in you is greater than the pressure around you. At sa ating conclusion, sabay-sabay na nating basahin to. Come on. 1, 2, 3, go. You can't overcome what you won't confront. You can conquer what you continue to coddle. Today is the day you flip the script. Sabihin, ito yung araw na to na kailangan babaliktarin ko na ang sitwasyon. Ano yun? Flipping the script means facing the problems and fleeing the temptations. Are you ready to face your problems? Kaya mo yan. Bakit? The Lord is with you. At may mga bagay na dapat, oo nga, di mo dapat talaga harapin yun. Kailangan layuan mo. And those are temptations. Gusto ko po, ang desire din namin dito sa church, ang bawat isa sa atin, maging matagumpay sa mga problems and trials. Huwag natin tatakbuhan yon. At sa mga temptations, layuan natin para hindi rin gumrabe ang mga problema. Kung isa ka sa dumadaan sa mga problems and trials na yan, and kahit din sa mga temptations, know that you are not alone. Kasama mo si Lord sa buhay mo. Kanina sa kinanta natin, di ba? Sa chorus, nung pusong basag, anong sabi? Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. Bakit? Ang pinagkakatiwalaan natin sa buhay, hindi yung sarili natin. But what? Sino? Si Lord. Can we sing that song again? As we come to the Lord ngayong hapon na ito. Any problems na dala-dala mo, any struggles na dala-dala mo sa buhay mo, would you just stand up ngayong hapon na ito and just raise up your hands kay Lord? Come on, kahit saan ka man nakaupo ngayon, can you just raise up your hands kay Lord? Come on, let's sing that song. Mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Lay down your life to God right now. Itataas
just raise up your hands to heaven right now? Lord, nakikita niyo po yung mga tao na kinausap niyo ngayong hapon na ito. We believe that your word is true. Your word pierces the hearts of your people. Lord, we believe kung ano man yung Panginoon, yung mga kinakaharap nila sa kanilang buhay. Lord, hindi namin kaya ito harapin, hindi namin ito kaya takbuhan kung wala ka sa buhay namin. Kung wala ka, Panginoon, sa situation namin, hindi namin kayang magtagumpay. Kaya Lord, katulad ng kanta na inaawit namin, what we want is your will. Ang gusto namin, Panginoon, yung kalooban mo, yung mangyari. Dahil kung kami lang, laging mag-fail. So Lord, pakialaman niyo po yung situations namin. Pakialaman niyo po yung pamilya namin, finances namin, relationship namin, trabaho namin, pag-aaral namin, Panginoon. At magkaroon ng pagbabago mula sa araw na ito. Lord, we believe na na-encourage at na-uplift ang faith ng bawat isa. Whatever they're going through right now, Lord, kung ano man yung mga problems nila, the solution is on the way. Lord, ganun din naman. Kayo magbibigay ng wisdom sa kanila. Sa mga decisions na gagawin nila, hindi sila magkamali. At Lord, nag-i-speak ka rin sa situations nila. Perhaps, Lord, meron kang binuksan na isipan, meron kang mga bagay na niremind sa kanila. At alam namin, Panginoon, ang salita mo ay hindi mawawala ng bisa, kundi matatanim at lalago sa buhay nila. Paglabas namin sa lugar na to, Lord, anumang burdens na dala-dala nila, nung pumasok sila, paglabas nila, we believe that you've taken them all away. Maranasan po nila yung peace na nagmumula sa inyo. Binibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng burdens namin, lahat ng kabigatan ng aming puso. Come on, can you say it to Jesus right now? Lord, binibigay ko sa iyo lahat ng kabigatan sa aking puso. Lahat ng problema na kinakaharap ko. Yes, Lord. Come on, let's sing that song for the last time.